Nagbabaga pa ang alaala ng umagang iyon kay Marina nang marahang pumatak ang luha mula sa nangingilid niyang mga mata at bumagsak sa simento ng driveway ng Mansilla Residence. Wala pang 5 minuto mula nang buksan ni Doña Rahina Mansilla, ang kilalang reyna ng Alta Vista Subdivision, ang tarangkahan at itapon palabas ang lumang maleta, ilang damit na nalukot, kasama ng kumot na siya ring naging kapatuwing ginawin at ang iisang pares ng sapatos na nabutas na sa talampakan. Kasabay ng telang bumagsak ang marahas na tinig. Simula pa lang pala mandaraya ka na, lumayas ka bago ko pa ipahuli ang pulis. Tahimik na kumulo ang hangin at sa gilid ay nakamasid ang 2 katulong na kapwa nakapulupot ang braso sa dibdib, takot na masangkot habang si Regina ay nakatayo, nakakunot ang noo at nakapulupot din ang braso, parang watawat ng paghihingati. 1 linggo na ang nakalipas mula nang ipagdiwang ng pamilya Mansilla ang kaarawan ng bunsong anak na si Inigo. Sa mismong hapunan, biglang nawala ang isang pilya na kwintas ng yumaong lola. 1 piraso ng perlas na kumikinang sa gitna ng ginto, minana ni Regina at inaakalang tagapagdala ng swerte. Nang mapansing wala sa tokador, agad na pinagbintangan si Marina dahil siya ang huling naglinis sa silid. Hindi na nagtanong pa si Regina. Para sa kanya, sapat ng pruweba ang katahimikan ng katulong at ang katotohanang mahirap ito. Kaya kinabukasan, walang pasintabi niyang kilalkal ang silid ni Marina. Isinako ang lahat ng gamit at itinapon sa labas. Eksaktong tagpo na ngayoy nakainukit sa paligid habang lumalalim ang aroma ng umaga sa mayamang hardin. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Marahang tumiklop si Marina sa tuhod. Inipon ng damit at kumot na nakakalat. Pilit iniiwasang manginig ang kamay. Habang pilit niyang kinakalas ang pagkakapulupot ng manipis na scarf, may lumaglag na maliit na sobre. Napigtas ang dulo. Lumantad ang madilaw na papel, may tatak ng lumang bangko, at sa sulat kamay na nakahalokib-kip sa loob, nakasulat ang "Para kay Regina" kapag siya ay nasa labis na pag-aalinlangan. Napahigpit ang hawak ni Marina sa sulat. Tanda niya ang paalaala ni Don Felipe, ama ni Regina, 3 buwan bago ito namayapa. Ibigay mo ito sa anak ko pag dumating ang araw na hindi na niya marinig ang katotohanan. Hindi niya akalain na ang araw na iyon ay ngayon na sa gitna ng kahihiyang tinatamasa niya. Sa sulok, kumalabog ang matinis na tinig ni Regina. "Ano yan? May tinatago ka pa?" Dahan-dahang tumayo si Marina, hawak ang sobre, nanginginig sa kaba. "Ma'am, liham po ito mula kay Don Felipe. Para raw po sa inyo." Kumunot lalo ang noo ni Regina. Akma na sanang agawin subalit pinigilan niya ang sarili. Itinuro lamang si Marina na para bang inuutusan. Napilitang mailapit ni Marina ang liham. Hinablot ito ni Regina at walang pakundang nang pinunit ang selyo. Habang dahan-dahang binabasa ni Regina, hindi niya alintana ang pag-ipon ng luha sa talukap. Ang liham ay nagsisimula sa pamilyar na pagbati. "Anak, kung hawak mo ang papel na ito, malamang ay bumibigat na ang puso mo o ginigiba ka ng paghihinala." Tumigil si Regina, lumulunok ng tuyo, ngunit ipinagpatuloy ang pagbabasa. "Alalahanin mong ang kwintas ng iyong ina ay may kasaysayan. Naihulog niya yon minsang maghadid ng pagkain si Marina sa ospital. Ang katotohanan, matagal na niyang ibinigay iyon kay Marina upang ipagbili kung dumating ang oras na kailangan niyang magpa-opera ang sariling anak sa baryo, ang batang tinulungan mo noon sa outreach." Napasinghap si Regina. Sa ibang linya, naroon pa ang pahabol.
Kung hanap mo ang kwintas na yon, baka nasanla na iyon para sa gamot ng batang si Carol. Huwag kang magalit. Ito ang hiling ng nanay mo at akin ding habilin. Asikasuhin mo silang dalawa kapag kaya mo. Si Marina ay hindi kailanman nananakaw. Siya ang refleksyon ng kabutihan na nais kong mamuhay sa puso mo. Napatakip si Regina sa bibig, naninginig. Mga alaala ng pumanaw na ina, si Senyora Corazon, ang maaamong mata at mahilig magpaabot ng tulong ng palihim, bumulwak sa gunita. Si Marina, tahimik lang noon sa hulihan, ang mismong iyaya na laging kasama ni Corazon sa pamimigay ng gamot sa malalayong barangay. Nanay mo ang pumili sa kanya, paulit-ulit sa liham. Inihulog ni Regina ang papel na wari bang sumampal sa kanya. Hindi na niya nagawang sumigaw, bagkos hinubad niya ang takong, humakbang palapit kay Marina at lumuhod. Nabigla si Marina, si amang amo, pero bago pa man siya makapagtanong, sumambulat na ang unang hikbi ni Regina, kasabay ng pabulong na, "Patawad, patawad." Dahan-dahan silang pinagmasdan ng mga katulong sa likod ng gate. Si Nerissa, si Ana, si Claire, lahat sila napaiyak din. Inalayaan ni Marina si Regina tumayo. Halatang gumuguho ang pader ng pagmamataas na matagal nang naghari sa mansyon. "Nay Marina!" Garalgal ni Regina. Unang beses tawagin ang katulong sa pangalang may dangal. "Patawarin mo akong nadala ng galit at takot. Mawawala man ang kwintas, hindi dapat nawala ang respeto ko." Walang masabi si Marina. Taning pagtango at pagyakap na umiiyak. Sa bisig ng isa't isa, tila nawala ang distansyang amo at katulong. At sa mismong daanan kung saan nakasalansan pa ang mga damit, nakatanim muli ang binhing itinuro ng yumaw, senyora. Ang pagtingin sa tao, hindi bilang gamit, kundi kasamang nilalang. Nang mga sandaling iyon, dumating si Dr. Santos, family friend at pediatrician ni Carol. Inilahad niyang naigayan na niya ang gamutang pang-chemotherapy ng bata. Salamat sa perang ipansanla ni Marina mula sa kwintas. Napahawak si Regina sa dibdib. Ngayon, napagtanto niyang hindi kawalan ng alahas. Sa halip, buhay ang kabayaran. Hindi nagtagal, binalikan niyang mga gamit na nagkakalat, tinipon sa malinis na banig at sinabi kay Marina, "Ako ang magbabalik nito sa kwarto mo, hindi ka aalis. Sa bahay na ito, may pamilya ka." Tumanggi si Marina noong una. Hindi madaling maghilom ang latay ng kahihiyan, pero pinisil ni Regina ang kamay niya. Idiniin ang mga mata at sinabing, "Hayaan mong ako naman ang magsilbi sa iyo kahit ngayong linggo." Kinagabihan, nagtipon sila sa hapag. Si Marina nakaayos ang buhok, nakaupo katabi ni Regina. Sa kabilang dulo, ang 4 pang kasambahay na numiting may bagong pag-asa habang inalayaan ni Regina si Marina na unang tikim ng sopas bago ni Regina. Hindi iyon malaking piging, isang simpleng sabaw na may tinadtad na malunggay, paborito ni Senyora Corazon. Gunit nalalasahan ng bawat isa ang rikado ng pagpapakumbaba at pag-uurong ng kapangyarihan. Habang humahampas ang malamigmig na hangin sa kortina ng dining hall, sa lihim na pangiti ang larawan ni Don Felipe at Senyora Corazon na nakasabit sa pader. Parang mas luminaw ang kanilang mga mata sa liwanag ng bagong apoy ng pag-unawa. Makaraan ng 1 linggo, bumalik si Marina mula sa baryo. May dalang balita. Tagumpay ang unang cycle ng gamutan ni Carol at babalik para magpasalamat kay Doña Regina. Pagdating niya sa mansyon, nakabukas ang gate, may nakapaskil na karatulang nakalagay, "Respetuhin ang bawat bisita, anumang suot, anumang kwento." Sa bagal ng hakbang ni Marina, naaaninag niya si Regina sa porch. Walang takong, nakayukot nagsisipilyo ng paso ng mga rosas at sa likod ay nababalot ng bagong-bagong pintura ang mga silid ng kasambahay. Walang anumang perlang na ibalik, gunit may mas mahal pa roon ng ibabaw.
Sa liham na natuklasan sa gitna ng tambak ng itinapong damit, nabuhay ang alaalang pinakahihintay mapansin na kahit ang katulong na pasadsad sa sahig ay maaaring maging daluyan ng pag-asa. At sa simyo ng gabing iyon, habang sumisinghot ng malamigmig na hangin, tumingala si Marina sa langit na mabituin at bumulong. "Salamat po, Senyora Corazon, hindi ninyo kami iniwan." Hindi niya napansin na sa likod ay si Regina ay nakatingala rin. Kapwa nagbibilang ng bituin, kapwa nagpapasalamat sa liham na nagbukas ng pusong minsang isinara ng takot at ngayon ay muling naguhubog ng tahanan na balanse ng paggalang at paggalinga. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.